Okay, good day guys. So continuation tayo after natin ng pag-set natin ng properties with our new document na window, select letter, and then create. So ito na yung kasunod na mangyayari sa kanya. Magpapakita na yung ating canvas. Ito moment. Hanapin lang natin yung tools. Yung tools. Sige, dito tayo sa Reset Essential. Sa dati yung lahat-lahat. So meron tayo dito. Ito yung pinakang interface natin ng Adobe Photoshop CC. So current version itong Photoshop CC na meron ako ngayon. So hindi naman siya nalalayo masyado dun sa version na ginagamit natin. Pareho silang Adobe CC. So first, alamin natin yung mga parts nitong interface. Sa taas natin, makikita natin dito yung logo ng Adobe Photoshop. Itong mga menu or drop-down menu. Yan. So meron tayong file, edit, image, layer, type, select, filter, view, plugins, window, and help. So nakita nyo ginamit ko yung window kanina para i-reset yung ating workspace. Essential. So essential yung ginagamit nating workspace kaya si essential ang nakacheck sa kanya. So mapapansin din natin sa window na nakacheck si color, si layer, at saka si property. Siya yung mga nakikita natin sa right side, si color, si layer, at saka si properties. So yan. Ibig sabihin kung nakacheck siya dito, makikita natin siya doon sa labas. Kasi hindi natin pwedeng ipagsaksakan lahat yung itong mga windows na to at mga tabs na to sa UI natin kasi mapupuno na to the extent na baka wala na tayo makita dyan kapag siya lahat ay nakalabas. Kaya minimal lang yung nakalabas sa ating properties dito. Ngayon, ano bang ginagawa ng mga parts na to ng Photoshop? So after itong windows na itong ating mga menu dropdowns, makikita natin yung kasunod niya is yung properties. Property bar. So aside dito, kung makikita natin, meron tayo ditong width and height. Nandito naman is yung fonts. Kasi nakaselect sa atin dito ay yung tool na type or type tool. Horizontal type tool. So ito yung properties ng tools na nakaselect sa atin dito sa toolbar na tinatawag natin sa left side. So ito naman ay yung ating canvas properties. So itong mga tools na to, di-discuss natin to ng separate isa-isa. Hindi muna tayo mag-focus sa pinakang UI natin na nakikita ngayon sa Adobe Photoshop. So as you know, ito yung mga tools natin at bawat tools natin ay merong kanyang specific na gamit sa designings. Mapapansin niyo kapag nag-hover tayo sa kanya, nakikita natin yung mga tips about dun sa tool na yun. Not sure kung ganyan din yung makikita ninyo dun sa version ninyo, pero sa current version, ganito siya. Yan. So ito yung canvas natin, yung white. Ito mga to yung labas ng canvas na yan. Meron tayong way para mag-zoom in, zoom out gamit yung zoom tool. Ayan, magnifying. Naka-plus siya. Kita niyo naka-plus yun siya. Ayan, pwede siyang i-drag. Hold click. Hold click tayo dyan and drag to pull para mag-zoom in. Push para mag-zoom out. Or click, 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 click. Or minus dito sa taas, properties ng tool na yon. Makikita natin nagbabago yung properties pag nagpapalit tayo ng tool. Click, 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 click. Sa move tool, iba rin yung properties na makikita natin para sa kanya. Sa marquee tool, iba rin yung nakikita natin para sa kanya. Kaya siya tinawag tool property bar dito sa taas. Ito naman, yung color natin dito tayo pwede mag-select ng color. Pansin natin yung 4 color dito sa toolbar. Babago yan based na sa color na sineselect natin dito sa color tab. And of course, in layer natin, dito natin nakikita yung mga layers o yung mga objects na nilalagay natin din sa ating canvas. So, mabuti yung na-familiarize tayo dun sa properties or dun sa meron sa atin sa Photoshop. Baka sa inyong version, makita ninyo yung iba pang mga parts like yung navigation. Minsan kasama siya dyan. Natin higitin yan. Para sa navigation, kunyari nag-zoom ka, o yung ka na, ganun nakaliit. Itong screen mo na to, nakikita na to,
Yun yung red area. Yan. Maglalagay tayo, papunta na sa left side niyan, maglalagay tayo ng kulay. Diyan, sa corner na yan. Labo kasi malaki, naka-zoom, kitang-kita yung mga pixels. Ayun, no, yung part lang na yun siya, ang liit-liit. Gagamit tayo ng zoom, and zoom out, makikita natin yung full na itsura ng canvas natin. Natin lang tayo sa corner na yun. At yan yung mga interface na kailangan nating maintindihan during our development design. Yung tool properties, yan, yung menu, paano ba ginagamit yan, special to image menu, layer, tsaka yung filters. May mga kanya-kanyang use yan. Okay, file, pwede ka siya mag-exit. Diyan ka rin pwede mag-save as at save. Pwede ka mag-open ng design or ng file. So, open tayo ng file. Ayan yung file. So, pansinin natin, select tayo ng Move Tool. Yung file na binuksan natin, nagbukas siya sa new window. Yun ang nangyayari na sa atin kapag nag-click tayo ng Open or Open As. Magbubukas siya ng bagong tab as new file dun sa ating project. Tignan natin si import. Wala siyang import image. Ano? Alright, another way para maglagay ng image punta dun sa design natin is drag natin siya mismo doon sa ating canvas. So, wag natin siyang bibitawan dito sa tab, hindi yun pwede. Drag natin siya doon at pag nag-shift ka na ng tab, punta ka doon sa canvas, doon mo siya bibitawan. So, meron na tayong andi-andi ngayon. So, meron pang isa, galing sa labas na directory. Kunyari, ito yung ano natin. Ito. Gitin natin siya papunta sa Photoshop. Directly, pupunta yun doon sa canvas na ginawa natin. Yan lang kadali. Diba? So, yun yung way para maglagay tayo ng image papunta doon sa ating canvas and use it in our design. Don't forget to apply it. Check. Para nandun na siya naka-apply sa canvas natin. Pansinin nyo lang, magkaiba siya ng icon dito. Dito kasi, ito, naka-smart object icon siya. Dito, naka-rasterize na siya. Pag import natin, galing dito sa open file. Pero pag directly galing doon sa labas, papasok sa design natin, siya ay smart object. Kung ano yan, discuss natin yan sa mga susunod na video. Yun lang po muna ngayon para dun sa interface ng Adobe Photoshop. So, huwag kalimutan, marami tayong mga tabs dito for you to explore and try out. Paalala lang, lahat ng mga tools natin, meron siyang sariling properties sa taas. So, kung ano yung tools na ginamit natin to apply that design, kung yari naglagay ng text dyan, and gusto mo siyang i-update, kailangan mo rin yung tools na yun. Unlike this, nakaset ako ng Move Tool ngayon, so hindi ko siya ma-update using Move Tool. Gusto ko palitan yung text niya, di ba? So, to do that, gamitin mo ulit yung tool na ginamit mo to apply that para ma-update siya. Sana nakatulong, and then apply, check. Move to move. Select show transform control para magpakita itong transform control. Para makontrol natin yung itsura niya, yung stretching. Rotate. Naka-curve na yung tool natin, pwede mo siyang i-rotate. Ano, kasi niya naka-curve siya. Straight, tapos nagka-curve yung cursor natin. Pwede mo siyang rotate. Alright, yun lang muna para dyan. See you in the next video.